Paano ba? 8 tips para makalimutan ang taong mahal mo. Kung hindi ka pa rin makamove on, itong video na ito ay para sa'yo. Tip number 1, magbigay ng oras sa sarili. Mahalagang maglaan ng oras para sa sarili at magpakasaya sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Try mong tandaan kung sino ka bago mo siya nakilala. Ano ba yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng saya? Sino yung mga kaibigan na pinupuntahan mo tuwing may problema ka na nakalimutan mo nung magkajowa ka? Subukan mong balikan lahat ng iyon at ipaalala sa iyong sarili na dati-dati nabuhay ka naman ng masaya nang wala siya. Ito ay magbibigay ng pagkakataon upang mapagtanto mo kung ano ang mahalaga sa iyong buhay labas ng jowa mo at mabigyang pansin ang iba pang mga aspeto ng iyong pagkatao na hindi mo pa na-explore o hindi kaya ay hindi mo nagawa nung kayo ay magkasama pa. Baka may mga pangarap ka na kinalimutan mo dahil ayaw ng jowa o ng boyfriend mo. Baka meron siya mga ipinagbawal sa'yo at dahil doon ay hindi mo nagawa. Baka gusto mong bumalik sa pag-aaral. Baka pangarap mong mag-abroad na hindi mo magawa dati. Ngayon ay malaya ka na. Maaari mong isipin, instead na mag-focus ka doon sa taong nawala, mag-focus ka sa kung saan ka pwedeng makarating ngayon na mag-isa ka na lang. Tip number 1, mag-focus at magbigay ng oras para sa sarili. Unahin ang iyong sarili sa mga panandaliang ito. Isipin kung ano ang magpapasaya sa'yo maliban sa jowa mo. Tip number 2, alisin ang mga bagay na nagpapaalala sa'yo sa kanya. Isa sa mga dahilan kung bakit mahirap makalimot sa dating mahal ay dahil sa mga bagay na nagpapaalala sa'yo sa kanya. Tanggalin ang mga larawan, regalo at iba pang mga bagay na nakakapagpaalala sa'yo sa kanya. Alam ko namang posibleng hindi ka pa ready. Kaya kung hindi ka pa ready, hindi mo naman kailangan tanggalin ito permanently. Itago mo lang muna ang mga ito. Kunyari, ang mga larawan nyo, ilagay nyo muna sa cabinet. Yung mga regalo, ilagay mo muna sa bodega. Yung mga text messages mo, ilagay mo muna sa archive. Ang importante, hindi nyo siya makikita sa pang-araw-araw nyong buhay. Kaya bigyan nyo ang sarili nyo ng space nang sa gayon hindi sa bawat araw at bawat kilos nyo ay naaalala nyo ang ex ninyo. Ito ay magbibigay ng pagkakataon para sa iyo na mag-move on at magsimula ng panibagong kabanata sa iyong buhay. Kasi tuwing nakikita nyo mga alaala na ito, syempre malulungkot kayo paulit-ulit. Kaya para sa iyong kabubuti, alisin na muna ang mga bagay na nagpapaalala sa kanya. Tip number 3, iwasan ang pag-stalk sa kanya sa social media dahil baka masaktan ka lang. Kapag nasa proseso ka ng pag-move on, mahalagang iwasan ang pag-check ng mga social media account ng dating mahal. Kasi posibleng doon mo makikita na hindi ka rin naman niya iniisip. Kung ang dahilan ng hiwalayan ninyo ay nag-fall in love siya sa iba, baka makita mo pa ang mga pictures nilang dalawa at mas lalo pang maging sariwa ang hinanakit mo sa iyong ex. Ito ay hindi makakatulong sa proseso ng paglimot at maaaring magdulot pa ng higit na sakit at kirot. Huwag mo nang parusahan ang iyong sarili. Hindi mo na kailangan malaman kung ano ang bago sa kanya at kung ano ang ginagawa niya. Kasi wala namang magandang maidudulot ito sa'yo. Kung iniisip mo na nagmumukmuk siya sa isang tabi, posibleng hindi ito totoo lalong-lalo na kung siya ang nakipaghiwalay sa'yo. Kaya Awa maawa ka sa sarili mo. Huwag mong gagawin ito sa iyong sarili. Iwasan ang pag-stalk sa kanya sa social media. Tip number 4, maghanap ng bagong hobby. Kapag nagkaroon ng oras para sa sarili, subukan ng mga bagong gawain na magbibigay ng pagkakataon upang maging busy at hindi magkaroon ng oras para mag-isip tungkol sa dating mahal. In fact, ang pinakakalaban mo ngayon ay oras na wala kang ginagawa. Kailangan busy lagi ang iyong utak.
Mag-volunteer ka kung kinakailangan para naiisip mo yung problema ng ibang tao. O di kaya mag-enroll ka, mag-aral ka sa eskwelahan para yung utak mo may pinagkakaabalahan at hindi lang naiisip ang iyong boyfriend o jowa. Ang pagkakaroon ng bagong hobby ay magbibigay ng mga bagong karanasan at magdudulot ng pagkakataon para makatagpo ng mga taong may parehong interes at pag-iisip. Maaari rin itong makatulong sa pag-move on kasi baka dito ka makamit ng mga bagong kaibigan. Kasi alam naman natin na usually kapag galing ka sa isang relationship, mahirap din dahil yung mga kaibigan nyo, posibleng common friends ninyong dalawa. At makakapagpaalala lang sa'yo tungkol sa iyong ex. Kaya mas maganda maghanap din ng mga bagong kaibigan, no? Na hindi makakapagpaalala sa'yo sa iyong breakup. Andyan din yung baka may mamit ka ring iba na posibleng dun mo nga makita ang tunay na the one para sa'yo. Kaya maghanap ng bagong hobby. Tip number 5, mag-focus sa trabaho o sa pag-aaral. Ang paglaan ng oras at effort sa trabaho o pag-aaral ay magbibigay ng pagkakataon upang maging produktibo at hindi magkaroon ng oras para labis na mag-isip tungkol sa dating mahal. Subukan mong magbigay ng mas maraming panahon sa iyong trabaho o pag-aaral upang mas mapaganda ang mga plano mo para sa hinaharap. Ang importante ngayon ay ang hinaharap mo, ang future mo, ang kasiyahan mo. So, kung etong tao na 'to ay iniwan ka na, wag ka na mag-focus ng oras pa sa kanya. Lahat ng oras na ibibigay mo dapat sa kanya at effort na ibibigay mo dapat sa kanya, ituon mo na lang sa iyong sarili. In fact, na-e-excite ako para sa inyo kasi usually yung first few weeks and months ng breakup, yan ang pinakamahirap. Pero after nyan, because you tried so many things and because you're so focused on your work or on your studies, mapapansin mo na mas gaganda ang buhay mo. Mapipilitan ka kasi para mag-cope sa hinagpis ng iyong puso. Mapipilitan kang sumubok ng mga bagong bagay. At usually, dito ka umaasenso at dito nag improve ang buhay mo. Tip number 6, magpalakas ng pisikal na kalusugan. Ang pagkakaroon ng mulusog na pangangatawan ay magbibigay ng kalayaan upang mapanatili ang positive mindset. Subukan ang mga physical activities tulad ng exercise, sports at iba pang mga physical activities na nakakatulong upang ma-relieve ang stress at magpalakas ng physical health. Nakaka-release din kasi ang exercise ng endorphins. At usually kapag napapagod ka o kumikilos ka, yung utak mo hindi rin makakapag-focus sa heartbreak. Kaya pick up a sport or di kaya ay magsimula ka mag-gym at ang added bonus nito, gaganda pa ang katawan mo at magiging mas attractive ka which may lead to your ex regretting their decision pag nakita nila na wow, nag-glow up na siya. O di kaya ay makahanap ka rin ng ibang madedate kasi nga nagbago rin ang iyong pisikal na anyo. Tip number 7, makipag-date sa iba. Kapag handa ka na, subukan na mag-date sa iba upang makalimutan ang dating mahal. Hindi naman kailangan agad mag-commit sa isang relasyon kung hindi ka pa ready. Subukan muna ang casual dating at pagkakaroon ng mga bagong kaibigan upang magpakalma sa kaisipan at mapagtanto na may mga ibang tao na pwedeng magbigay ng saya at ligaya sa buhay mo. Masaya rin kasing mag-date, so pag ready ka na, and since mukhang hindi naman nababalik ang ex mo, at the very least, you are giving yourself options kasi hindi ka na rin naman babata at kung interesado ka talagang mahanap ang the one at alam mo na talaga na itong ex mo ay hindi the one, the sooner you're able to start dating, the sooner you can find the right one for you. And I promise you, pag na-meet mo na yung bago, marirealize mo rin kung bakit hindi nag-work out with your ex. Kasi yung inilaan ni God para sa'yo ay mas okay. Kung akala mo yan na yung the best na makukuha, meron pang masihigit pa dyan. Kaya manalig ka at makipag-date sa iba. Tip number 8. Kung ang tips number 1 to 7 ay hindi gumana at talagang nandun ka sa punto, na hirap ka na at hindi ka na makatulog, apektado na ang iyong pag-iisip.
maghanap na ng professional help. Kung hindi mo pa rin maipagkakaila ang nararamdaman mo para sa dating mahal at hindi ka pa rin makapag-move on, depressed ka pa din, mahalagang humingi ng tulong sa profesional na may kakayahang tulungan kang harapin ang iyong mga emosyon at maiwasan ang depresyon at iba pang mga negative na epekto ng hindi pagkakamit ng closure. Ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang malaman kung ano ang mga hakbang na dapat mong gawin upang mag-move on at maging mas maligaya. Tip number 8, maghanap ng professional help. Sana ay nakatulong ang 8 tips na ito sa inyo. Kung meron pa kayong ibang suhestyon na mga tips, maaari niyong i-comment down below. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.